Oh, mga kabibig, sinagot ni Pangulong Bongbong Marcos ang paratang ni Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa bangag daw siya. Sabi kasi ni Pangulong Rodrigo Duterte, Bongbong, bangag yan. Kayong mga military, alam nyo yan. May drug addict tayo na presidente. 'Di ba? At ito ang reply ni Pangulong Bongbong Marcos. I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has a very serious side effects. Kaya nagaganyan. I hope his doctors take better care of him. Hala! Yan ha ang pagsupalpal ni Pangulong Bongbong Marcos kay Pangulong Duterte na para yatang nag-uulyani na ba? Ito na ba ay side effect ng mga ininom ni Pangulong Duterte na fentanyl? At least prescribed by the doctor. Pero Pangulong Bongbong Marcos, sinagot mo ba na bangag ka ba? Para yatang hindi ka nagsalita kung oo or hindi. Pwede naman sabihin na hindi totoo yan. Or pwede naman sabihin niya, totoo yan noong unang panahon. Panahon pa ng hapon. Kaya mga kabibig, hati ang mga tao. Sabi ng ibang tao, naku, panira talaga yung mga Duterte. Gusto nila na sila lang talaga parating nasa gobyerno. Gusto nila na parati silang nasa tuktok ng tagumpay at kontrolado nila ang bansa. I'm not sure on that kasi lahat naman ng Duterte, nagsalita sila. Si Polong, si Baste, hindi lang nag-comment si VP Sara Duterte tungkol sa issue na ito. Pero I'm sure, kung bibigyan siya ng pagkakataon para mag-comment dito, ay mag-comment siya. Pero parang ayaw niyang associate sa issue na ito kasi busy presidente siya at nirespeto niya si Pangulong Bongbong Marcos. And I'm sure na pag-usapan nila ni Amy Marcos tungkol dito. Si VP Sara pa at Amy Marcos, BFF yan. Sanggang dikit yan, di ba? Kaya, naku, Pangulong Bongbong Marcos, make sure yung sagot mo, kapaniwala. Wala tayong magagawa kung highly addictive yung ininom ni Pangulong Duterte. And I'm sure naman, nasa tamang ulirat naman siya, nasa tamang brain cells naman siya, and I'm sure, lawyer yan. Alam niya ang mga pinagsasabi niya. Alam niya, before lalabas sa bibig niya, ang dapat nang isalita, I'm sure may hawak na mga ebidensya yan. Hindi naman siya ulyanin na alam natin na gawa-gawa siya ng issue. Hindi lang si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang nagsabi na, bangag ka. Nako, si Maharlika nung una pa, sinasabi niya, si Rowena Guanzon, sumadami na ang nagsalita na, bangag ka. Ang tanong, nasagot mo ba ang tanong kung bangag ka nga ba? So dapat next time, straight to the point. Oo, sabi nila, kasi si Pangulong Bongbong Marcos magaling magsalita. Marunong siyang mag-choose ng proper words para mahikayat ka. Yes, totoo yan. Kaya marami ang nabudol. Ang tanong, nabudol ka ba? Naku! Malapit na ako magsabihin na nabudol tayo. Na-scam. Yung sabi ng mga ibang pinklawan, tama nga kami, mali kayo. Hindi kasi kayo maniniwala sa amin. Ay, nako mga kabibig. So ano ang iyong komento tungkol dito na until now ay usap-usapan ito na bangag ka. Bangag yan. Nako, sobrang sakit, no? At take note, si Martin Romualdez ay nag-react na rin. Oo, I'm sure naman. Tinamaan si Martin Romualdez sa mga sinasabi niya na Sebastian Baste Duterte at Polong Duterte. Sino bang hindi masaktan sa kaliwa, kanang sampal, tapos suntok, kuto-kuto, agoy! Diba? So, mga bibig, ano ang iyong komento tungkol dito na para yatang taliwalas ang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos kay Pangulong Duterte tungkol sa kanyang sinasabi na bangag siya. Ang tanong, sasagutin nga ba ni PBBM na bangag siya? Hoy, mga kabibig, i-favorites nyo ang mga video ko para pag mang-post ako, agad-agad makikita nyo ang beauty ko.
I-favorites ninyo ha. Punta kayo doon, follow, favorites. Para pag post ko, agad-agad makita nyo ang mga latest trending news. Showbiz, politics, general, lahat. Ibabalik ako sa inyo. Yun lang. See you later. Baka nakikita niya na yung hindi niya magagawa. Baka mangyayari na ngayon. Kaya baka sinisiraan niya. Pero at the very least, yun ang sinasabi ko. Baka binubudod-budod din tayo noon. Diba? Kasi sinabi yan ang basihan kung bakit siya naging presidente. Wala naman siyang ginawa na maayos. Sinabi din niya di ba? Diba? Pinag-usapan niya kanina, drugs. Nagbigyan daw siya ng 3 buwan. 6 na taon ang daming drugs pa rin. At yung nangyari dyan, ang dami nang pinatay. Kaya mag-isip-isip na lang muna siya. They say those who are in glass houses should not cast stones. Baka hindi niya alam na marami siyang kakukulangan, di ba? At sa papilyang Duterte, siguro konting galang naman sa ating mahalang presidente at saka pamilya niya. Yung pahanon naman ninyo, ginalang naman kayo, di ba? Masyadong maaga naman ninyo yung gusto ipagbaksak isang rehimen ng President Ferdinand R. Marcos Jr. Very popular siya. And he was elected with a bigger mandate than the former president. Kaya igalang naman natin niya. Yan po ang mandato ng... Grabe mga lods, no? Hindi niya talaga nakikita na siya ang dahilan ng kaguluhan ito. Hoy, ikaw ang dahilan. 'Di ba? Bakit nanggagalaiti yung iba kay President BBM dahil sa'yo, tambaluslos ka? So ngayon, sinasabi na niya, wala daw nagawa si former President Duterte. Ano ba daw nagawa? Oh. Walang nagawa, pero during election, atat na atat kayong dumikit sa mga Duterte. Di ba? Nakakatawa. Naget, sino ba ang atat na atat at sino ba ang nagkukumahog na makipag-alyansa during election sa mga Duterte? Di ba ikaw? Kasi alam nyo, from the beginning, malakas talaga mga Duterte. Alam nyo, from the beginning, marami talaga siyang nagawa. Kasi sa totoo lang mga Lods, hindi naman manhid ang mga tao. Diba? Kung walang nagawa ang mga Duterte, diba? Kung kabulastugan ang mga pinagagagawa ng mga Duterte, bakit pinipili pa rin ng mga tao ang mga Duterte? And for your information, sa mga Duterte, ang taong bayan mismo ang gustong iboto sila. Diba? Ang gustong patakbuhin sila. Ikaw, Romualdez, bakit ka tumakbo? Dahil ba gusto ng mga tao? Hindi! Walang may gusto sa'yo. Tumatakbo ka para sa sarili mong interes. Di ba tumakbo ka as senador? Nakipagsiksikan ka nga kay President Duterte at that time Nanalo ka ba? Hindi. Kasi alam ng mga tao ano ka at sino ka. Ang mga taga Davao pa ang sasabihan mong nabudol-budol. Hanep talaga kayo. Imbes na sagutin nyo, no, ang mga paratang sa inyo, patunayan nyo, di ba, na tama kayo. Ang ginagawa nyo ngayon, no, reverse, no, binabalik nyo. Ayaw nyong sagutin. Ayaw nyong sagutin ang mga tanong, di ba? Ayaw nyong patunayan, di ba, na tama kayo. Ang ginagawa nyo, patuloy nyong nililinlang ang mga tao gamit ang pera ng taong bayan. At anong sinasabi mong hindi namin nirerespeto ang presidente? Ikaw ang walang respeto sa presidente. Alam mo bang nanggagalaiti at dismayado ang majority of the Filipinos dahil sa pinaggagawa mo, tambaluslos? Baka di ka lang aware